Narinig nyo na ba o napasyalan nyo na ba ang isa sa pinaka-isolated na bayan sa probinsya ng Isabela? Ito, ang Dinapigue, Isabela. Wow, ang dilim dito. Tabi-tabi po! Ito ay isang coastal municipality at binubuo lang ito ng 6 na barangay. Dito natin makikita ang ilan sa naggagandahang hindi pa napupuntahang mga beaches. Malaking bahagi ng bayan na ito ay ang Sierra Madre, kaya bukod sa magandang tanawin ng dagat at malamig na klima, ay dito rin natin makikita ang pinakamataas na waterfall sa Isabela. Ito, ang Dibulo Falls. Ito ay may taas na umaabot sa 100 metro, kaya mapapanganga ka sa tangkad na ito. Ang unang araw ng biyahe natin ay mula Tarlac City papuntang Bungabon sa Nueva Ecija, kung saan tayo mag-overnight, at kinabukasan naman ay papuntang Dinapigue. Babaybayin natin ang kabaan ng Coastal Road ng probinsya ng Aurora, kaya mapapawaw rin tayo sa tanawin sa daan. Gusto mo rin bang pasyalan ng Dinapigue, Isabela, pero naiilang kang puntahan ito dahil naaalangan ka sa dadaanan mo? Well, papasadahan ko ito para sa'yo. Samahan nyo ako muli at ating silipin ang ganda ng isa sa pinaka-isolated na bayan ng lalawigan ng Isabela. Sama kayo sa rides ko. Good morning mga brother! Napakaganda ng umaga. Ngayon ay Sunday. Magmumoto camping tayo! Lagi akong nadadaanan yung Labi River doon sa Bungabon, pero kahit kailan ay hindi pa ako nakapag-camping doon. Mag-overnight tayo doon. Pero bago tayo dumiretso doon sa Bungabon, pa-double check lang natin yung makina ni Dominar. Kasi kahapon pinakabitan ko to ng bagong set assembly ng clutch. Kaso nga lang sobrang tigas pa rin siyang ikambyo. Kung tumatakbo na ganito, medyo okay pa siya ng konti, pero pag naka steady ka, halimbawa nasa traffic ka, sobrang tigas. Ganda talaga ng langit mga brother, blue na blue. Ito yung mga tricky na klase ng weather eh. Napakaganda sa umaga, pero pagdating ng hapon, ayayay, magkakamping pa naman tayo ngayon. Barangay Kapitan Pepe. Ganda ng pangalan ng barangay mga brother. Yung bagong kinabit namin kahapon. Diba, traffic mga ganyan. Sobrang hirap i-change gear. Yan, nakita nyo yung star na yan. Yan yung kumakawi dito sa cambio, bale. Yan, ito yung pang cambio. Kasi kagagano nyo, sumusunod na siya. Hindi na siya may talagang kumuha kasi kuma-abuse. Change shaft daw ang tawag pala yung pangalan, tamang term. Inaantay pa namin yung pyesa pero ito yun. Ito yung sa may gear, sa may star na to. Ito yung ikot na yan. Kita nyo Ayan, so magaan siya pag dito. Ayan. So siyempre yung timing, yung revolution timing nyo dyan, pag bobomba kayo ng konti, dito iikot yan, tapos kakambyo naman kayo para mas madali, di ba? 6 na po yun. 6 na yata yan. Matigas pa rin talaga siya. I think merong pang ibang nagkukos ng problema na ito, hindi lang yung shifter. Bayan ng Bungabon, marker. Ano to, ulan ba to o fog lang? Ganda ng bundok na to talaga. Pag nasa camera kasi parang hindi masyadong maha-highlight eh. Pero kayo mismo nandito, mapapawaw ka rito kasi laki niya, ang tangkad. Sabi ko na nga, ulan to. Hindi ito fog. Mga brother, ito na. O, pahinga muna tayo dito saglit. Kape-kape. Biglang lakas biglang buhos, tapos mawawala. Sa ambon ng konti, mawawala ulit. Ngayon okay na ulit. Ayan mayroon pang rainbow dun. Nag-uwi na karamihan ng mga riders na nandito. Pero meron pa akong nakikitang bus. Ayun sa gilid na yun binaba nila yung bus. Sige po. So pupunta diretso ako doon, tapos kahit anong kubo na doon pwede yung piliin. Sige po.
Hindi ko makita, ang dilim. Hindi malabo kasi mata ko. Ito po. Hindi po. Facebook. Sa Facebook kasi, sa YouTube yun. Sa Facebook, Mike ETC. Magkaiba kasi yun. Solo Riding Adventures sa YouTube. May mga bago tayong subscribers. Punta muna tayo sa taas, mga brother. Doon muna tayo mag-text. Kasi walang signal dito ng smart. Mayroong konti, kaso nga lang hirap sa internet. Hindi natin masyado nakita yung tuktok ng bundok na to dahil tatakpan na siya ng ulap eh. Sayang. Ganda sana. Wala na yung ambon. Lumabas na ng todo si Haring Araw para sa kanyang sunset. Tara, punta tayo. Balik tayo dun sa may ilog. Gusto mo bang maglaro at kumita habang nag-e-enjoy sa panonood ng paborito mong sports? At kung mahilig ka rin naman sa online casino ay meron din sila. 1xBet. Ito ay isang pinagkakatiwalang international betting platform. Sa unang deposit mo pa lang ay maaari ka nang makakuha ng up to 7,000 pesos na bonus. Napakadaling mag-deposit at mag-withdraw gamit ang GCash. Pwede rin sa bangko at crypto. Kaya kung mahilig kang manood ng PBA o NBA o mga iba pang mga sports ay panalo to sa'yo. Kung paano ito gawin, hanapin ang link sa comment section at mag-register. Gamitin ang aking promo code para makakuha ng up to 7,000 pesos na bonus. Saan ka pa? Good morning mga brother. Dito tayo nag-camping. Or dito ako nag-camping. So may kubo na yan. 500 pesos yan overnight mga brother. So okay naman yung tulog ko. Maayos. Malamig din dito, malamig. Tsaka yung tubig niyan, napakalamig niya mga brother. Napakalamig niyan. 7:45 na ito ng umaga pero umaambon. Ganda ng start natin kaninang umaga eh. Tapos ngayon umaambon na. Woo! Ang lamig! Woo! Parang cold bath. Cold bath to mga brother. Unang higop ng kape sa umaga. Para kanino ka ba bumabangon? Shout out Nescafe. Aray ko. Diyos me. Muntik pa tayo doon. Lumiko lang eh. Woo! Sobrang lakas ng hangin na naman dito. So pagkatapos ng tag-ulan, ang susunod naman na ito yung habagat, mga ganun, amihan. Lakas ng hangin talaga. Tignan yung sinanay yung nakangkas. Natatangay siya ng hangin. Oh, lakas oh. Ayun guys, yung Maria Aurora. Marker. Maria Aurora na tayo. Bayan ng Aurora. Yan, humina na ang ambon. Sa malamang sa kabila ng bundok na to, wala nang ambon doon. So ito bali yung bundok na tinawid natin mga brother, yung kahabaan niya pumunta ron. Hanggang dito kitang kita pa natin yung talagang napakatangkad na bundok na to. Napakatatangkad pala. Nabubuyoy na ako. Ang linaw din ng tubig. Magandang liguan doon. Last time kasi hindi ko natigilan to eh. Kain nga tayo. Opo. Breakfast. Gulay, adobong manok, adobong atay ng manok.
Eto, pababa na to. Bale, palusong na. Woo! Lakas pa rin ang hangin. Kasalubong natin. Hi guys, dito na tayo sa San Luis. Dito na sa baba. Ito na yung ilog, oh. Ito yung bagong-bagong tulay na ginawa rito. Walang katao-tao sa ilog dahil nga Lunes ngayon. Woo! Happy Monday everyone! Hey guys, dito tayo sa Baler, town proper na to. Ganda, ano? Ganda ng view. Ayun na yung dagat. Medyo okay na dito yung klima, oh. Medyo okay na dito yung araw. Ganda, di ba? I think pwede ko na mapaliparan to ng drone. Kasi nakailang beses na ako nakadaan dito, pero never ko pang napaliparan ng drone tong part na to. Paliparan natin. Ganda ng blend, ang ganda ng pagka-blue niya, ano? Guys, oh, Dilasag or to Dilasag to Dinapigue. Ayan. So isang bayan na lang ang lalagpasan natin. Diyan tayo sa coastal area dadaan kasi dalawang daanan dito eh. Kailangan muna natin magpagas. Yan, dalawang daanan dito, pwede nating diretsuhin tong main road o coastal area. Dalawang option natin. 300 kuya premium. Mga ilang oras pa kaya hanggang Dinapigue? Yan, dalawang daan dyan mga brother. Ito sa main road o kaya pwede tayo dito sa coastal area. Dalawang option natin dyan. Hindi ko pa natatry dito sa main road, pero ito dalawang beses na ako rito. So madadaanan natin dito yung napakasikat din na pasyalan dito sa Kasiguran, yung Kasapsapan Beach or Kasapsapan Bay. Ay dito guys sa kanan naman, yan ang sinasabi kong marami kayong pwedeng pagkampingan, mga beach resorts. Kasapsapan Beach or Kasapsapan Bay. Kung hindi tayo matutuloy sa Dinapigue, malamang sa malamang dyan tayo matutuloy. So part na to guys ay Dilasag na. Ito yung boundary bale ng Dilasag at saka Kasiguran.
At itong beach resort na to, hindi ko makakalimutan to. WMK Beach Resort, shout out. 2 beses na ako nag-overnight dyan. Tapos dito sa part na sa may unahan na ito, napakaganda ng view. Wow, look at this. Alright. Makikita natin dito yung pinakasikat na tourist destination ng Dilasag. Yun. Yan yung parang hills. Ayun, yun. Kitang-kita mo na rito. Yung pinakadulo ng papunta doon. Ang ganda niyan mga brother. Puntahan nyo to. Highly recommended yan. Woo! Alright. Napakaganda. Grabe. Kung gusto nyo pumunta ng parang hills, ito papakanan. Papakanan po kayo dyan. Maganda ngayon pumunta dyan dahil hindi masyado maulan. Alright mga brother, dito na tayo sa poblasyon ng Dilasag, Aurora. Ito yung pinakadulong bayan ng Aurora, banda rito sa norte, northern side. Saan na rito? Check lang natin yung map. Check. Gano'ng kahirap yung sinasabi mo? As in, bato malalaki? Ngong kasano katakal ni Jibisil na kaslakto eh. Nya. Baka hindi naman magtatambling doon. Hindi. Nakakwentuhan natin si kuya. Sabi niya, mahirap daw yung pababa. Ito na nga yung sinasabi, yung nervous mode to pag usapang pababa. Ay. Silipin natin mga brother ang papunta ng Dinapique, Isabela, isa sa pinaka-isolated na bayan ng Isabela. So kailangan yung dumaan dito sa Aurora para lang makapunta doon. Or pwede kayong magbangka galing Cagayan papunta sa Palanan, Makunakon at saka Dibilacan, pero mas hassle yun siguro. Sabi sa akin ni kuya, yung nakwentuhan natin, yung mga taga Palanan daw, tsaka mga iba pang, or tsaka Dilasag, dito daw binabagsak yung mga isda nila, mga produkto nila. So kung sana gawa yung daan doon, hindi na sila pupunta rito, diretso na agad sila sa Isabela, sa Ilagan, Isabela sa sentro, di ba? Pero anyway, ganun ang setup nila eh. So ito na yung municipal hall ng Dilasag mga brother, sa ano natin, sa gilid natin. Partida pa to sablay-sablay pa tong cambio ni Domeng. Sobrang bigat, sobrang tigas mga brother. All of the sudden, bigla na lang tumigas yung cambio na ito. Hindi naman ganito dati. So sa mga nakakalam dyan, nagpalit na nga pala ako ng assembly, complete assembly ng clutch. Pero ganun pa rin. Naku po, ulan na yata to. Ulan na yata, sasalubungin natin. Walang joke. Sabi sa akin, meron daw paakyat na rough road tsaka pababa. Diyos mio, karapan. Simula na rough road mga brother. Oy, may putol. Putol lang pala to. Sementado ulit. Panakot lang yung panakot. Kita ko sa map, walang masyadong kurbadahan dito sa daan na to. Yun nga lang, mayroong ilog.
Diyos mio, garapones. Ito na yung nakakatakot na ilog dito. Buti na lang walang tubig. Tayuan lang natin. Oh shit. Malalaki rin ang bato pero yakang-yaka. Ito pala yung preparation mga brother na ginagawang. So gagawan nga nila ng tulay itong ilog na to kasi yan yung parang pahirap doon sa biyahe kapag ka umuulan kasi hindi sila makatawid dyan. So yan, preparation paggawa ng tulay papunta dito sa Dinapigue. Oh wow wow wow, Diyos mio. So far may signal pa dito ng Globe at Smart, which is good para hindi tayo mangapa. Eto na nga ang rough road. Behold the rough road going to Dinapigue. So wag mong sabing 20 kilometers tong rough road na to. Bay, hindi biro yun mga brother. Oh, sumasayaw Oh my Lord. Kaya lang, I think kailangan ko magbawas ng hangin, ng gulong. Uy, halfway na tayo mga brother. Halfway na tayo mula dun sa bayan ng, or sa poblasyon kanina ng Dilasag. Halfway na yung mapa natin, or sobra pa. So malapit na to. I-set ko lang ulit yung map ko mula rito kung saan ako ngayon. Ganda ng punong kahoy kulay puti, naputol. So i-set ko lang ulit yung map. Ayan, 26 minutes, 11 kilometers na lang. Ay, malapit lang pala eh. Kala ko ba naman eh. Akala ko talagang pahirapan. 11 kilometers na lang mula rito. Sabi dito sa map ay 26 minutes at least. Yun ay kung mala Superman kang mag-drive. Merong dalawang resorts ako nakita doon sa map. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan tayo tutuloy. So far banayad pa yung off-road nya. Hindi naman sobrang lala. Mga maliliit na bato lang talaga. May ilang dito. Medyo tricky siya. Tumigil ako doon. Sabi ko magbabawas ako ng hangin ng gulong. Di ko nabawasan. Naka 33 pa to. Sa mga gantong off-road mga brother, pinakamainam nyan 25 kung medyo malala. Sementado na rito. Sementado na. Alright. Okay na, alright. Teka lang, magbawas lang ako ng hangin. Ay, well, tara.
Eto na ulit. Ay, ay, ay. Oy, gumanda na yung gulong. Umukay na, umukay na. Whoopsie, whoopsie. Whoop. Ito yung pababa na sinasabi nila. So ngayon natin malalaman kung gaano kahirap itong pababang rough road na to. Ito yung nervous moment ko mga gantong klaseng daan So far okay naman. Uy, may makakasalubong tayo. Ayan si sir, ang lalaking bato niyan. Wait a. Wow, ang dilim dito. Ang dilim na rito. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Wow. Oops. Lalaking bato niyan, boy. Aray ko. Lang yung dumampa tayo sa gitna. Yun. Oops. Oops. Walang yatulay, walang barrier. Yung resort na pupuntahan natin, katabi mismo ng airstrip. Katabi mismo ng airport, mga brother. Ayos yan Buti na lang hindi tayo inulan bago marating itong Dinapigue. Alright mga brother, eto na yung marker ng Dinapigue. Tara, lapitan natin. Eto na yung nakunan kong airstrip kanina sa drone shot Teka lang. Dito naglalanding yung mga mga eroplano. Seryoso? Hindi siya sementado, mga brother. Hindi kaya mahirapan maglanding dito. Anyway, problema ng piloto yan, hindi ko ng problema yan. I think resort din to
Kaya nagpapakamping kayo? Camping? Pwede daw ng camping. Siguro dito na lang tayo. Ako lang. Basta may buhangin, okay lang. Tingnan natin. Meron pa pala dun sa kabilo. Marami pala rito. Tabi-tabi. Dito tayo. Kasi maglilinis pa tayo nito. Pwede doon tayo sa may kahoy. Sa may lag. Ayan o, meron pa sa kabila. Tabi-tabi pala rito. Itong hirap dito sa parte dito ng dagat, bandang Aurora hanggang dito pa rin, ay kakaiba yung alon niyan. The Pacific Wave, ika nga. Sobrang lalakas. Pero kung view ang pag-uusapan, mga brother, pa'y panalong panalo to. Kung view lang pag-uusapan. Magkano pa camping nyo, ate? Magkano pa camping? LC Resort, ayan. Unang resort nga pala dito, pagpasok nyo dyan. Unang resort na makikita nyo. Dito na tayo. Kapakamping nila is 150 pesos kapag may sarili kayong tent. Pag walang tent, may nagpaparenta ba kayo? 150 rin pala, mga brother. Walang pinagkaiba. Kung magre-rent tayo ng tent sa kanila, 150 lang din. So pareho lang. Pero gagamitin ko yung tent ko kasi medyo matagal ko nang di nagagamit yun. So kailangan natin gamitin, baka masira eh. So yun, nandito na tayo finally sa Dinapigue. One of the most isolated towns of Isabela. Imagine niyo yung mapping nito ha. Dumaan tayo ng Aurora. Kabuuan ng Aurora yung dinaanan natin. Tapos binaybay natin, puro coastal road yan mga brother. Tapos dumiretso lang tayo dito. So mula dun sa Dilasag kanina hanggang dito, 30 kilometers lang. Malapit lang pala siya. At saka akala ko sobrang hirap yung daan, hindi pala. Ngayon ay pupunta tayo ng Dibolo Falls. Time check natin alas 9 ng umaga. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. So itong airstrip na to ay for emergency landing lang pala. Halimbawa mga pangangailangan yung mga tao rito. At merong bus pala rito mga brother. Ang biyahe na itong bus na to once a day, mula rito sa Dinapigue papunta ng Santiago, Isabela. Itong bus na to. Grabe yung bus na yan, nakakadaan doon sa dinaanan natin. Lalaki ng mga batong, ang lalaki yung mga ibang bato doon sa daan. May mahusay ang driver yan. Ito yung pinaka main road. General Hospital ata to, or Municipal Hospital. So sasaglitin na lang din natin yung lighthouse. Isa yan sa mga tourist destination ng Dinapigue. Hindi ko pati alam kung paano bigkasin nito, Dinapigue ba o Dinapigue. Nyamot din manaw. Ito na yung lighthouse. Pwede nga. Ito lang pala. Akala ko malayo. Pwede nyo rin naman lakarin mga brother, kung gusto nyo. Ito na wala yung lighthouse. Akala ko yung lighthouse na pag ganon, di pala. Anyway, tara, dito na tayo.
Yan, 5 cottages. Pwede yung tambayan. Anim pala, 6. Ito, pang-6. Ay, pwede rin pala punta sa baba. Medyo malalim-lalim din pala to. Actually, yung papunta naman sa baba, merong daan doon sa main road. Doon para mandala natin yung motor doon mismo sa baba. Hindi na natin kailangan bumaba rito. Ang ganda ng view. Nakikita nyo? Wow! Yan. Yun. Kaso natangay na yung bubong niya. Panigurado, malakas ang hangin dito. Bagyuhin din kasi ito lugar na to. Tapos may rough road. Ito daw papakanan. Alright, well, sa bundok na nga ang tumbok na ito mga brother. Whoopsie, whoopsie. Whoopsie, whoopsie. Doming, I hope you are enjoying, bro. Ay, hindi naman pala. Hindi naman mabato, buti na lang. Ito po ulit, naku po. Ito yung malalim. Malalim nga. Holy moly. Oops. Diyos mio. All right. Medyo madugo rin palang daan dito mga brother. Oops. Oh my God. Here we go. Mga kinakatakutan kong klase ng daan. Woo! Alright. Walang iya. Dito tayo, medyo banayad ng konti yung daanan. Alalay sa preno pag dito kayo dadaan. Okay, okay naman, suabe.
Whoa! Woo! Come on! Alright. Ito, mag cliff jump kayo rito, pwede. Ayan, malalim yan. Para tayong nasa Lord of the Rings. Aray ko. Para tayong nasa Lord of the Rings. Sa kabila. Kita niyo mga bato na yan, lalaki. Parang may kuweba pa dito. Oh, kuweba nga. Kala mo may mga anaconda rito eh, no? Kita niyo yung kahoy na yun, kala mo ulo ng ahas na malaki. Hey, hey. Sa gitna tayo ng tipak na bato sa pinakailalim dito. Papakyat papunta doon sa tree trunk na natumba. Ginawa nilang ginawa nilang tulay. Tara, pakita ko sa inyo. Whoops. Woo! Panalo to, panalo. Na ginawa nilang parang hagdan, ayan o. Solid ang kahoy na to. Siguro natumbang kahoy ito nung bumagyo. Tapos dito napadpad. Ginawa nilang part ng daanan. May hawakan naman kayo rito sa gilid. Saan tayo aakyat? Gumuguha na rin itong part ng bundok na to. Oops.
Dito nasisinagan na ng araw. Medyo maliwalas na ng konti. Ayan, may mga CR naman sila rito. Ayan, oh. Tsaka sinemento yung dadaanan nyo rito. Holy moly. Hindi nyo lang masyadong makikita kung gaano katangkad etong falls na to, mga brother. At mabanggit ko na lang din, ito ang pinakamataas na falls sa buong Isabela. Dibulo Falls, matatagpuan dito sa Dinapigue, Isabela. Wow! Holy mama! Etong Dibulo Falls. Okay guys, so tara na. Tapos na tayo maligo rito. Sobrang lamig. At saka talagang mamamangha kayo kung gaano kataas itong falls na to. Pinakamatangkad na falls dito sa lalawigan ng Isabela. Amazing. At syempre nandito yan sa part ng Sierra Madre Mountain. Coastal area rin ng Isabela. So tara na, baba na tayo. Solve na tayo rito. Maaga pa to pero tara na. Hanap pa tayo ng pwedeng pasyalan pa rito sa Dinapigue. Shout out. Ito may kasabay tayo dito. Yung naka Raider kanina at saka yung naka WR. Yung Yamaha. Shout out sa mga brother natin dito. Shout out From Ilagan. From Ilagan. Shout out po kay Tito Peps Victoriano. We love you. At saka kay Jericho Respicio from Gamu, Isabela. Gamu, Isabela. Taga Gamu. At saka Ilagan sila. Shout out sa inyo mga brother. Huwag na huwag kayong pupunta dito kapag umuulan.
Alam nyo kung bakit? Kasi may mga natatrap sa mga gantong lugar. Unpredictable to. Sierra Madre to. Hindi natin alam kung umuulan sa taas at biglang lalakas yung tubig. Matatrap kayo dito. Naalala kong ganito dati sa may Bulacan. Natrap sila sa ganito. Hindi ko lang alam sa part ng Bulacan yon na mga estudyante. So ayun, hindi ko ina-advise na pupunta kayo dito kapag ka umuulan or maulan. Safety precautions na lang din yun. Dito na tayo sa baba mga brother. Kagaling lang natin doon sa Dibulo Falls. Paka-solid nun. So ito yung sinasabi ko kanina. Yan yung lighthouse na pinunta natin kanina. At ito yung babaan niya. Meron kayong pwedeng tambayan doon na parang cottage doon sa baba niya. At kung gusto niyo naman paakyat, pupunta kayo doon. Akyatin nyo nga lang yung medyo matarik-tarik na hagdanan na yan para makapunta ulit doon sa may lighthouse. At dito sa baba, ito yung natatanaw natin doon kanina sa taas na napakagandang tanawin din. Yung kulay ng buhangin dito is brown na medyo black or black na medyo brown, parang ganyan. Naghahalong kulay ng buhangin eh. This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. This morning has a clear light as any to see the horizon and the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when Hi guys, good morning. Third day natin dito sa Dinapige, Isabela. Anyway, bago tayo umuwi, as usual, pinapalaro ko sa inyo, sando hunting tayo mga brother. Ayan, solo riding adventures na sando. Nandito tayo sa LC's Oasis Resort. Katabi mismo yan ng runway mga brother, yung airstrip dito sa Dinapige. Ilalagay ko dito sa tabi ng pool etong rubber tree na to, dun sa may baba sa paanan niya. Ilalagay natin dito ha. Puntahan nyo to, Dinapige. Promote nyo na rin syempre yung mga ibang pasyalan pa dito. Unfortunately hindi ko napuntahan yung iba, pero kung sakaling gusto nyo malaman yung mga iba mong pwedeng pasyalan, ay mag-refer na lang kayo dun sa tourism office. Sila yung magsasabi mismo kasi hindi pa officially opened yung mga ibang pwedeng pasyalan dito. So dito ko muna tatapusin tong vlog na to mga brother. Maraming salamat sa inyong pagsama at panonood. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike Solo Riding Adventure signing out. I'll see you on the next adventure.